Hello sa ating mga viewers dito sa Career Talk. Hello sa ating mga viewers dito sa Career Talk PH Podcast na kung saan ang mission natin ay makatulong sa mga senior high school students at mga college students at yung mga working professionals para ma-guide sila dun sa career paths na gusto nila at gusto nilang mag-grow pa dun sa career na currently na tinatahak nila. So ngayon, meron tayong special guest na magbibigay sa atin ng karagdagang information about engineering. So, tara, kilalanin na natin siya. So, introduce yourself. Yun. Kamusta mga ka-Career Talk PH? So I'm Professor Faris because I'm a part-time professor at New Era University, but my full-time job is at an insurance company as a business analyst. At the same time, working as a part-time real estate agent under a real estate company, of course. So Yan. dalawang part-time and one full-time job. Yan, talaga namang sobrang busy yung ating guest kasi meron siyang isang full-time job at dalawang part-time job, di ba? Hindi siya masyadong pagod. Ayan, so thank you so much, Paris, for accepting the invitation na maging guest sa ating podcast. So simulan na natin sa question number 1. What inspired you to take on PSIE, Industrial Engineering? Okay. So, since nagtuturo nga ako ngayon, 'di ba? Actually, initially gusto ko talaga magturo eh. However, during our time, no, ang sikat nun na ano eh, hindi naman sikat. Parang ang common knowledge about teachers, maliit yung sasahurin. So, nag-isip ako ng ibang career, tingin ko pwedeng fit ako. So, since during that time, medyo nag-excel naman ako sa math, and engineering is math, 'di ba? So, naisip ko mag-engineering. So, during the time na engineering na ako, no, talagang kailangan yung math. Pero don't expect na yung math nyo during high school is the same, di ba? Nung pa nag-college. So, mas mahirap siya somehow. Ibang level, syempre. Tinetrain kayo that way, no? So, yun. Although, looking forward pa rin magturo. Like ito, di ba? Kahit naging engineering ako, di ba? Nakapagturo pa rin ako, di ba? So, yun. Natapat ko naman yung goal ko, no? Actually, easy ako nag-start. Pero hindi ko nakita in the middle yung totally fit sa ECE. And nung nalaman ko yung IE, Industrial Engineering, feeling ko, yun yung part ng engineering na medyo, hindi pala medyo, yung pinaka mag-fit dun sa skill na meron ako, no? So, at saka mas malawak yung Industrial Engineering. Kaya nga, ayun, mas marami akong naging options career after. Sige. Since nabanggit mo yung skills, for you, ano ba yung skills na dapat na meron ang isang currently senior high school siya? Ano yung mga sa tingin niya meron siyang skills na makaka-help sa kanya kapag kumuha siya ng engineering? Ayun, na-mention kanina yung math, no? Pero math kasi is a tool lang naman siya, eh, di ba? So, siguro yung isang skill na talagang dapat taglay ng mga mag-engineering is yung critical thinking. Critical thinking. Critical thinking talaga. Kasi, pwede magaling ka mag-compute, di ba? Pero hindi mo alam i-analyze yung kino-compute mo, di ba? Yun yung Okay. isang importante. Like, di ba, paano mo i-apply yung numbers into real life situations, lalo kung, actually, industrial engineering kasi is one field lang ng engineering, di ba? Like civil engineering, di ba? More on, structures. So, mas gamit physics, di ba? So, industrial engineering, ito yung nasa processes. So, dapat marunong ka mag-analyze ng flowcharts, step-by-step procedures, mag-analyze. Trabaho ko, business process, di ba? Yun yung mga dapat mong i-analyze. Hindi yung literally, hindi by the box. Parang gano'n, no? So, you have to recommend, know how to provide solutions to a certain problem. Currently naman, 'di ba, yung mga high school na mga subjects, meron na silang nagte-train gano'n, 'di naman ba? yun. Meron na silang mga flowchart, 'di ba? Meron na silang mga iba-ibang mga ano ba 'yun? Parang ang layo. Ang tagal ko na kasi parang ano ba 'yun? Although depend, Parang scientific. Ano ba 'yun?
yung 'di ba, define the problem, ganun. Anong Ah, tawag dun, scientific method? hmm. Ayun, grabe hindi ko na matandaan. Although maraming methods naman, Oo. iba-ibang methods. Ayun, so yun pala yung isa dapat na ano, na taglayin 'di ba? Taglay yun, Critical ah. thinking, yan. Tapos Mag-o-August na kasi Camarines. okey, Tagalog na, Oo, buwan buwan ng ng wika, wika. okey, yun. So, um, after na tayo dun sa ano 'no, sa school part, ah, para sa'yo 'no, ano ba yung pinakamahirap na subject sa Hmm, kapag engineering ka na, para mapaghandaan nila, ano ba yung pinakamahirap na subject? para sa'kin kasi hindi subject yung pinakamahirap, eh. Okey. I mean, minsan nga, kung tutuusin mas mahihirapan ako sa mga minor. So, iba-iba yung factor, depende sa nagtuturo, 'di ba? Meron mahigpit, maraming pinapagawa kahit minor subjects, 'di ba? So, yun. Kasi kunyari kahit mahirap yung subject, kung gusto mo naman yung inaaral dun, magiging madali siya, eh. So, Oo. para sa akin, although may mga subjects na mahirap talaga like and physics to mention yung mga engineering mechanics, although sa IE hindi namin major yon, pero yun yung mga subject na medyo mahirap for me. Pero nakasurvive tayo, 'di ba? Pero yung Sabagay. iba meron kasi iba-iba, ano, merong subject na mahirap sa'kin, madali dun siguro Oo, sa skill set yung mo rin kasi iba-iba talaga. yung level of intelligence ng tao, Hmm. baka ito sa'yo mahirap siya, sa iba naman madali. Pero minsan talaga minor daw. 'Di ba? Rizal, Rizal, 'di ba? Pinahirapan kayo mag-memorize, pol sci, yung mga gano'ng subject, 'di ba? Sa minor pa Oo, sa minor pa nahirapan, hindi minsan, sa 'di ano, ba? sa major subjects, ayan. So, since, nasagot na natin yung mga ano ba yung mga mahirap na subject about school, ngayon naman pumunta na tayo sa, kung ano yung na-e-experience mo ngayon currently na nagwo-work ka na. Mm. 'No? So, ano ba ang day in the life ng isang, Sir Paris, 'di ba? Hmm. Since pandemic, 'di ba, nag-start tayong masanay dun sa work from home and eventually binalik tayo sa hybrid 'no. Since alam niyo naman yung profile ko 'no, part-time professor. So, ako luckily sa company namin, ino-offer yung hybrid setup. So, 3 days na on-site, minsan puwedeng madagdagan, depende sa need. Pero yung normal is 3 days on-site, 2 days work from home. So depende. Hmm. 'Pag on-site siyempre nagigising ka, magbe-breakfast sa morning, babiyahe papuntang Makati from Laguna, then 'yan work sa office. Tapos uwi ka, kung may church duties, diretso ng church or kung may free time, pupunta ng gym. Ngayon kung during time naman na work from home yung setup, do'n ko naman sinasamantala yung schedule ko sa school. Kasi nagma-masters din ako, although Saturday 'yon. Pero yung weekday 'pag may klase, tinatapat ko yung schedule nung klase ko do'n sa work from home. Mm, mm. Para ang technique ko nun, yung proximity kasi Camarines, magbibiyahe ka from Makati to QC, ang hirap nung rush hour ng 5 Oo, PM, 6 PM, 'di ba? So, ginagawa ko, morning pa lang nasa school na ako. Do'n ako magwo-work. Kung work from home ako, from 9 AM, 6 PM, tapos diretso na ako ng klase ko ng gabi. So, gano'n yung technique. okey. So, sobrang ano pala 'no, kung naka-graduate ka ng engineering, so meron kang option na mag-work sa company, Hmm. sa private companies, 'di ba? Puwede namang public 'no, Mm. or anong tawag dun, government Government. companies, puwede rin naman dun mag-work. And then, at the same time, kung gusto mo rin naman na i-pursue na maging professor Hmm. sa anong tawag dun, education, Academe. academe, 'di ba? Although ngayon requirement na may master's degree ka. Ayan. Mm. So, required na meron kang master's degree para makapagturo ka rin. So, yung mga, ah, sa tingin ninyo, kasi yung iba talaga nag-e-enjoy sa ano, sa school, Hmm. yung habang 'pag nag-aaral, yun yung nakakapagbigay ng saya sa'yo, 'di ba? So, parang everytime na nakakapag-impart ka, nakakapagdagdag ka ng knowledge sa iba, yun yung parang nagbibigay sa'yo ng self-fulfillment, Hmm. 'di ba? So, kung sa inyo, 'di ba, gusto niyo rin yung gano'n na maging career path kagaya ni Sir Paris, 'di ba? Eh,
i-ano niyo, i-plan niyong mabuti, 'di ba? At Mm. saka galingan ninyo. Mm. Gano'n talaga 'yan. Galingan ninyo para maka-graduate kayo bilang engineer, 'di ba? Ayun. Tapos, sa industrial engineering ba may board? Walang board exam ang IT kasi like computer engineering, industrial engineering, medyo malawak kasi, eh. Hmm. Like industrial engineering, ang dami kasing like unlike yung civil, may specific kasi sila na Exam. I mean mga set of, kumbaga parang focus, kumbaga ang IE kasi is generalist kumbaga. Ay. Tapos yung iba like PCE, CE, kumbaga specialize sila dun sa field na yun. Mm. So, ayun, yun yung different. Yung computer Ah, engineering naman alam ko reason is medyo malawak oh. or mabilis magbago yung technology, parang gano'n. So ano So, parang walang certification meron, certification meron meron, pero yung certification. pinaka parang ano yung PRC license? Yung board Wala. walang board yung IE. Ayun, yung mga takot sa board exam. Oh, yun, yung industrial engineering pala yun. May Yung certification, pero certification. wala siyang ano, board exam. Although siyempre i-encourage namin yung mga estudyante na magpa-certify pa rin. Okay. Anong tawag dun? Makukuha mong title dun is actually dalawa, eh, CIE tapos ASEAN Engineer. ASEAN. ASEAN Engineer kapag Anong sabihin ng ASEAN? ah, ASEAN as in ASEAN registered ASEAN Engineer ka. ASEAN as in Association of Southeast Asian Nation. Talaga? Mm. So parang Para additional ano ano siya, siya, credential mo parang din. hindi siya pang Philippines Oo, lang? Okay. internationally recognized siya if ever. Okay. Ang ganda pala, 'di ba? Tapos CIE, Certified Certified Industrial Industrial Engineer. Okay. 'Yan. Marami pa sana akong gustong itanong, eh. Kaya lang kailangan na nating putulin ang ating podcast. Pero kung meron kayong mga questions, puwede nating ipasagot sa part 2 kay Sir Paris 'no. Ilagay niyo lang yung mga questions niyo sa comment section below para mabasa namin at masagot namin dun sa comment section. And eto na, yung inaantay ng lahat, anong magiging advice ni Sir Paris sa mga, tawag dun, aspiring, engineering students? Sa'kin ma-advice ko lang, enjoy. Enjoy. Kasi kumbaga kung napili mo yung ano, yung napili mo na yung engineering, 'di ba? Kung feeling mo yung specific na engineering field na kinuha mo is hindi talaga fit for you, lalo ngayon kasi iba na rin yung curriculum, eh. Mm. Dati parang on the second year mo palang malalaman yung makikita yung mismong course, eh. Okay. First year kasi usually mga math, mga general sciences pala. Ngayon, dahil nga sa STEM, yung senior high, yung mga strand, iba na yung curriculum 'pag diretso mo calculus na agad, eh. Dati may algebra pa. Okay. So ngayon, first year pa lang tingin ko ma-assess niyo na para sa'kin ba itong field na 'to. So kung feeling niyo hindi talaga yun yung gusto niyo, 'di ba? You can shift another field na engineering or baka ibang course kung ano talaga yung ano para sa inyo, 'di ba? So pakiramdaman mo na first year pa lang, na-e-enjoy mo ba o ito na yung gusto mong pag-aralan? Kasi malaking bagay yun 'pag na-e-enjoy mo. And 'pag na-enjoy mo yan, yung tanong kanina, kung ano yung pinakamahirap na subject ko, wala yun. Kasi Wala. kahit gaano kahirap, mag-e-enjoy ka. Tapos, siguro yung sahod, ano, eh, iba-iba rin, eh, di mo rin malaman, eh, kasi kahit naman ano, kung nag-excel ka naman, eh, 'di ba, makukuha mo rin puwedeng sa una, hindi gano'n kalaki, pero eventually ang laki nung jump, 'di ba? Mm. So, gano'n din, kung na-enjoy mo yung pag-aaral, na-enjoy mo yung work, magpo-progress ka rin do'n. So yun, enjoy lang. Wag masyadong I-pressure. i-pressure yung sarili. The more kasi na pini-pressure mo, the more na, Mm. nahihirapan ka. Or Or puwede rin naman inspiration mo yun, eh, inspiration. depende. Pero kumbaga balance. Kumbaga 'di ba, kung wag puro aral, eh, kasi baka ma-burnout ka naman, 'di ba? Balance mo, may konti ka pa ring, ah, hobbies na ginagawa, 'di ba? At the same time, maganda rin nakapag-socialize ka, eh. Kumuha kayo ng mga org. Kasi kumbaga puwede academically magaling ka, pero mahiyain ka pala. Kumbaga ano, mahirapan ka din, eh. Kasi ngayon mas ano, eh, soft skills yung kailangan natin. Kumbaga marunong kang magsalita, malaking bagay yun. Kumbaga more than yung ano, yung, ah, academic part, 'di ba? So ma-expose ka dun sa mga orgs, activities, sumali kayo dun. Ayan.
Hey, thank you so from an org much. advisor. Thank you so much. Yung advice natin ni Sir Paris pang ano eh, no, pang professor to Hmm. students, 'di ba? Ayan. So, maraming salamat Sir Paris sa na-impart mo sa ating mga future aspiring mga engineers diyan, 'di ba? Abangan nyo sa mga next episode natin. Mag-i-interview pa tayo or hahanap tayo ng mga guest din na nasa field din ng engineering para mabigyan din tayo ng additional guide dun sa mga questions na nasa isip nyo ngayon. Ayan. So, don't forget to like and share this Career Talk PH podcast. And please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye! Bye.